Subscriber si Lockbot Stories na naman ngayong gabing ito. Siyempre, sa lahat po naman nag-aabang dyan, maraming salamat at ganoon na rin sa mga silencers o yung mga silent listeners po natin. Channel members, thank you! Thank you! At siyempre, ang episode nating ito ay baliwala kung hindi tayo ihigop ng mainit na kape ni Lola Trinidad. Order na po ha, get yours now. Siyempre sa ating HTV merch sa Shopee. 3 kwento ni Dre, Tricks at yung hidden identity na naririto po sa ating Facebook. Sige, pagbigyan natin, pagsama-samahin natin para po dito syempre sa ating kwentuhan sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dre. At ako po ay mula sa Cebu. Ang mga karanasan ko pong ito ay sunod-sunod na nangyari sa loob ng 7 taon. Kaya pagpasensya nyo na lamang po kung meron akong mamimiss na mga words o kaya naman ay mapapahaba. Ito po'y mula sa aking mga personal na karanasan at nagsimula po ito nung ako ay 6 years old pa lamang. May isang gabi noon na kami lamang ng bunsong kapatid ko at saka si mama ang naiwan sa bahay. Gabi po nang mangyari itong karanasan kong ito at hindi ko po ito malilimutan. Okay lang po na kung ito lamang po ang inyo munang i-feature, pero promise nyo po Sir Red na kompletuhin nyo po sana sa isang regular. Parang naninigurado naman. Demanding eh. But anyway, so wala po kaming magawa ni na mama at ng kapatid ko noon kaya ang ginawa po namin ay nagpicture-picture. So pumesto kami ng kapatid ko sa may bintana namin at nung unang take pa lamang po ng picture ay okay naman. Wala naman po talaga kaming napansin na kahit na ano. Sa pangalawa, wala din po. Pero sa pangatlong take ng picture, meron po kaming napansin sa gawing likuran namin na tila nahagip na puti at hugis tao. Pero hindi namin yun inalintana kasi baka mamaya ay reflection lamang iyon or flash ng camera. So nung pang-4 na take, yung kapatid ko na lang yung nakatayo sa harap ng camera. At yun lang din yung gulat namin nang yung puting anino na nakita namin sa pangatlong kuhang larawan na naghugis tao ay nakaharap na po sa kamera. Pero hindi pa po namin masyadong maaninag yung muka. Hanggang sa umabot nga po sa pang-5 take ng picture nung ako na lang po yung mag-isang nakatayo. Iba na yung aking naramdaman. Doon na po talaga nag-start yung hilakbot ko, Sir Red. Believe me or not, isang bata na naka-uniformeng sundalo yung nag-form na figure. Nakatingin siya sa camera at nakaakbay po sa akin. Yung damit niya ay tila ba para po siyang pinatay. Dahil nakita ko po kasi na meron pong mga dugo sa damit at maging ang kanyang muka. Hanggang sa doon na po nag-decide si mama na ipatingin sa isang albularyo yung mga litrato. Nung papunta na nga po kami sa albularyo kinaumagahan, dito nga po ay hindi na mahanap ni mama yung kamerang ginamit niya nung kinunan yung litrato kagabi. Hindi po namin alam kung nalaglag ba ito o sadyang ayaw lang patingnan sa albularyo yung litrato. Ito naman pong susunod kong karanasan, Sir Red, ay nangyari po sa bahay din po namin. 7 taong gulang na po ako nung nangyari ito. Couples night nung gabing iyon, kaya kami lang ng kapatid ko ang naiwan sa sala at natutulog. Naiwan silang dalawa lang po ng kapatid niya yung naiwan sa sala at natutulog na yung kapatid niya. Sa pagkakaintindi ko nun, hating gabi na yon nang magising ako na para bang sinusunog ang loob ng bahay namin.
Pulang-pula kasi yung loob ng bahay at punong-puno po ng usok. Kaya bumangon ako para tingnan kung saan galing yung usok pero hindi ko mahanap kung saan nanggaling. Inon ko na lamang po yung switch ng ilaw at dali-daling bumalik sa higaan. Patulog na po ako nang may napansin ako sa pinto ng CR namin. Isa na naman po itong batang nakatayo. So dahil nakita ko po ito ay agad na naman akong napatayo. Pero hindi ko po alam, Sir Red, kung sisigaw ba ako o iiyak na lang sa takot. Dahil po, sabi niya dahil meron pong malaking nilalang na hindi ko matanto kung anong klase. Malaki siya na parang may mahabang sungay. Pero hindi ko na po maaninag yung muka dahil bigla din pong nag-switch off yung ilaw at ang tanging nakikita ko na lang ay yung mga mata niyang nanlilisik at alam ko po'y nakatingin sa aming dalawa ng kapatid ko. So akma ko na pong gigisingin yung kapatid ko nang magsalita siya at ang sabi niya, "Gumawa ka muna ng mabuti sa gabing ito dahil kung hindi, yung kapatid mong kukunin ko." This might sound crazy, Sir Red, pero sa maniwala kayo at sa hindi, rinig na rinig ko ang sinabi niya sa akin. Kaya nang makabawi po talaga ako ng lakas, ginising ko yung kapatid ko at niyaya ko siya na lumabas na lamang ng bahay para puntahan sina mama at papa na naroroon sa couples night. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So tulad ng kanyang sinabi guys, meron pa po mga karugtong ang kanyang kwento at sabi nga niya sa loob daw po ng how many years, sunod-sunod daw po na kanyang experiences ito. So atin po itong bubuuhin syempre sa isa pong regular episode. But anyway, medyo may part doon sa last na kwento na medyo na ako nagulumihanan ako kumbaga. Kasi sabi niya may nakita siya, di ba, yung gising pa lang niya, inon niya yung ilaw tapos may nakita siyang batang nakatayo pero nung pagkatingin niya ulit ata biglang lumaki tapos parang may mahabang sungay na daw yung nilalang, parang biglang lumaki eh. So medyo confusing yung part na yon. So dahil doon tatanungin ko kung sakaling meron pang pagkakataon kung pwede pang ma-revise or kaya sabihin natin na kung pwede pa sakali ito Dre ng Cebu, kung pwede mo pa kaming mabigyan ng mas detalyado pa na alam mo yon na bahagi sa kwentong iyon. Maaari mo bang i-send or maaari mo pang may pagkakataon pa na i-send mo sa amin para nang sa ganun bago namin i-record as regular magkaroon ng kaliwanagan yung tungkol dito. So ibig sabihin dalawa na yung nakita mo or unang nakita mo muna yung bata tapos biglang out of nowhere naging parang demon or devil yung itsura niya. Ganun ba yun? Kasi akala ko nung una kanina itong bata na ito na nakita niya sa CR nung ikalawang story niya na, yung ikalawang experience niya na naiwan sila nung couples night nga ng magkapatid niya. Wala doon yung mga magulang niya. Kala ko ito rin yung same na bata na nakuna nila sa litrato. Kaya parang nag-expect ako ng ganun. Baka kasi continuity. Kumbaga kasi may mga ganun talaga mga ghost guys. Maniwala kayo sa hindi. Na parang alam mo yun, hindi kanya titigilan kahit na ilang taon na yung dumaan. Totoo, di ba? Kaya sa lahat po ng mga naniniwala or meron din pong experience na katulad nito na para bang hindi ka tinatantanan nung ghost na yun. The same exact ghost na nakita mo nung 6 years old ka, na nakita mo ulit nung nag-teenager ka na, tapos nung adult ka na, ganun pa rin siya pa rin yung nakita mo. Parang ganun. So kung meron ka halimbawa na ganito ring experience, why not share mo na rin yan sa sindakstories2008@gmail.com. Suportahan nyo rin po yung ating Red Diaries Tagalog Love Stories. Nasa podcast na rin po tayo. And nung nakaraan ata sa Spotify table para nasa 99 or 98 na siya. Yung ranking kumbaga. Ewan ko, bakit nasasama yung mga podcast natin sa mga ganun? Maraming salamat po sa inyo.
But anyway, ito naman tayo sa ating ikalawang kwento. Pero bago po yan, syempre ang ating kape ni Lola Trinidad na naman now brewing. Syempre sa ating HTV merch na kukunin mo na yung hazelnut na natitira dyan. Pakyawin mo na yung ating butterscotch na natitira po dyan. O kaya kung gusto ninyo yung yung barako. Meron pa rin po pero alam ko ata sa puntong ito yung coconut caramel sa mga nagtatanong. Naubos na po siya noong kamakalawa lang. Kasi di ba nagtawag din tayo nung nakaraan na meron pang stocks, pero mas mainam puntahan nyo na lamang po yung HTV merch para makita nyo po yung mga available pang mga flavor at sakali man na nag-restock ulit, matsambahan ninyo. Kunin nyo na po kasi agad. Orderin nyo na agad kasi mabilis po talaga na maubos, lalong-lalo na yung hazelnut at yung butterscotch. At kung meron man double choco sa mga gusto niyan, check nyo na lang po doon sa ating merch para na sa ganun alam mo yun, makita mo kung ano pa yung mga available at yung mga sooner or later paubos na, pakyawin nyo na agad. Huwag nyo nang hintayin yung sulit sweldo, kaya yung mga 66, 77, 88, mga katulad niyan. Okay? Lalo na ngayon, syempre buwan ng Hunyo, abangan nyo yung 66 sale. Nako naman, siksik na siksik at talaga masasabi natin guys na the best. Yung mga discount na ipapamudmud po dyan, lalo kung mga vouchers na yan. Huwag nyo sayangin yan, huwag nyo lang i-collect, gamitin nyo po yan para makadiskwento. So lahat ng yan syempre sa kape ni Lola Trinidad sa HTV merch. May HTV shirts din po tayo dyan. Baka gusto mo, kunin mo na, paprint na natin. Basta dapat sure na sure ka sa iyong body size, sa iyong, alam mo yon kung gaano kalaki yung iyong t-shirt. At hindi lamang yan, syempre, i-like and follow nyo na rin ang Hilakbot Pinoy Horror Stories at ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Dahil dyan po natin yan ini-incorporate, kumbaga nilalagay din natin yung link mismo ng ating merch. Okay? Para dun na kayo mag-click. Direct na po ninyo doon sa blue link na yon para hindi nyo na po hahanapin sa Shopee. Okay? Anyway, second story naman po natin, and by this time, mula naman po ito kay Trix. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Good evening po sa lahat, lalong-lalo na sa Hilakbot team. Since 2019 po ay isa na ako sa mga avid listeners ninyo dahil po nirefer kayo ng isa sa mga kaopisina ko at kahit ulit-ulitin ko pong pakinggan ay hindi pa rin talaga ako nagsasawa. I-share ko lamang po ang experience namin ng pinsan ko. I was 13 years old back then, and as the prankster that I was, mahilig talaga akong manakot sa mga pamangkin ko. Tandang-tanda ko pa nga po na nandyan at pinapapanood ko pa nga sila ng Thriller. Ito po yung MTV or yung music video ni Michael Jackson. And I have to say na forte ko talaga ang mag-imitate ng zombies na hindi trying hard, and actually, I could audition for that role if given the chance. Sige nga, sana nag-send ka sa amin ng video para ma-insert natin, di ba? But anyway, sabi niya, that song also made me realize na mayroon pala akong fascination for zombie movies, series, and anything na may kaugnayan sa mga patay na muling nabuhay, sabi niya dito. But anyway, back to my story. Yung niece ko was about 4 years old nung time na yon. Nanonood po siya ng mga cartoons sa kwarto ko with her mom. Habang yung door ng aking kwarto ay open and tanghaling tapat naman po, so wala po silang reason para matakot. So my cousin and I decided na takutin siya at kulatin. So gumapang po kami sa may sofa ng living room, which was exactly beside the door of my room, kaya makikita namin kung lalabas na talaga si Ate Che sa pinto, and made sure na hindi kami makikita or maririnig. Ang sabi ko sa pinsan ko, hintayin natin lumabas ang ate mo para takutin natin si Ayek. And we waited. So hintay kami ng hintay until we got to a point na nainip na kami and sumigaw na kami at ginulat na namin sila sa kwarto. And only to find out
that my niece was alone. So ang sabi ko, asan na yung mami mo, Yek? At sabi niya, wala po. So na-confuse talaga kami, Sir Red. We kept saying na, sino yung kasama mo kanina? At nakita pa nga kasi namin na pinupunasan yung likod mo ng bimpo. Meron ka talagang kasama eh. Andito si mami mo, no? Wala po. Ako lang po yung kanina pang nanonood dito ng cartoons. So my cousin and I decided to go to my cousin's room, which is si Ate Che. Excuse me. And found out that she was wearing a brown tank top. At hindi raw siya lumabas ng room kasi nagre-review siya. Kaya doon pa lamang, Sir Red, ay natakot kami dahil yung babae na nakita namin na kasama nung aking pamangkin was wearing a white t-shirt. Pero same hairstyle and body build ni Ate Che, but hindi po kami sure kung siya nga ba talaga dahil hindi talaga namin nakita yung muka sapagkat nakatagilid. And for some reason, siguro preoccupied kami sa planong pananakot that we didn't bother to look. Or baka wala talagang face yung babaeng nakaputi. Kaya instead na kami ang manakot, kami po talaga ang natakot. At totoo nga, ang karma. Para mabigyan lamang po kayo ng kaunting background. Noong 1970s, itinayo itong bahay namin na ito. As in, ito po yung pinakabago talaga sa area namin. Pero came 2000, saka po ito ni-renovate. Marami na rin po talaga kaming nadidinig na kwento na ito pong lote na kinatitirikan ng bahay namin was an abortion spot before, or may pinatay sa vacant lot beside us. So growing up, we see persons or entities in white shirt and shorts. Naglalakad-lakad sa loob ng bahay or aakyat manaog sa hagdan in a speed of light pero hindi mo talaga maaaninag ang muka. Hindi naman po sila talaga yung scary looking na pang horror na duguan o kaya parang morbid yung itsura. And they look like normal people kaya hindi naman na din po kami natatakot. Hanggang sa kinalaunan, we got used to them and seems harmless naman sila. We considered them as bantay of the house. Minsan sasabihin na lang namin, "Oy, nakita ko na naman si Bantay." As in pa joke every time na may nakikita kami. By the time that I was working na at mga 25 years old na po siguro nun, hindi na rin po namin na-encounter yung mga walking white entities sa bahay. And I guess, nakahanap na rin sila ng lilipatan. I really hope na ma-feature po ang story ko as I would like to know if there are also others na may same experiences sa amin. So kung sakali man, meron din po kaya kayo mga bantay sa inyong bahay? Thank you so much sa inyo, Hilakbot. Keep safe, more power, and God bless. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ayan, may tanong po dito sa ating second story, itong sender po natin. At sabi niya nga kung meron din ba kayong experience, kung sakali man, comment nyo na lamang dyan guys para na sa ganon makapag mabasa din natin one of these days at maisundot kumbaga natin dito sa kwento po ng ating second sender na si Trix. But anyway, sabi nga natin hindi na rin po lingid sa ating kaalaman, marami na rin tayo na-feature na ganitong klaseng mga story dito po sa SHS. Katulad na lamang parang last ito kahapon. Di ba parang may tungkol din sa bantay? Kung hindi ako nagkakamali, na parang kinonsider na lang nila as bantay and alam mo yung kinakausap na lang din nila and parang trinit nila as a member of the family. Di ba? Kasi totoo naman yun guys. Sabi nga natin, minsan kayo talaga yung nagsisilbi, kayo talaga yung minsan kailangang mag-adjust. It's just because syempre nauna sila dyan sa lugar na yun. Hindi na natin
aalis kasi paminsan na alam mo yon, nakaugat na talaga sila diyan sa lugar na iyan at sa for some sort of reason na hindi na natin masyadong malaman dahil nga kumbaga history na lang ang makakaalam, yung lote na lang ng kinatitirikan ng bahay ninyo nakakaalam kung pwede lang magsalita yan. Baka malalaman natin yung backstory. Pero ganun nga yung sinasabi natin dito, minsan kung hindi naman talaga tayo sinasaktan katulad din nung ilan sa mga na-feature natin dito, yun nga, lagi na lang natin sabihin na parang ano na lang siya, bantay. Ayun, na-gets ko na yung kwento kahapon yung tungkol dun sa apartment nila. Diba, nakatira sila dun sa first and second door pero kung bakit ang mga nananakawan daw ay yung mga tiga third and fourth. Diba, lalo na yung 6 units ata yung apartment nila, parang ganon. So, dadaan sa kanila yung mga magnanakaw pero ang mga ninanakawan na sa third and fourth door. Pero bakit sila hindi? Maaari daw nga naging bantay o may bantay talaga sila at ito nga yung mga nagpapakita sa kanila doon. Kung nare-remember ninyo kahapon o kung hindi man, balikan nyo na lang po yung ating SHS kagabi para nang sa ganon ay makarelate kayo. Okay? Last story na po tayo guys at ito naman si Hidden Identity daw po siya. Isa din daw po siya sa mga contributor dito sa channel and hindi po ako member ngunit lahat ng kwento nyo ay pinakikinggan ko po. So ito po yung isinend sa pamamagitan ng ating Facebook kasi ito nakita natin meron nakalagay assign conversation. Diba? Ano lang to sa Facebook to pag ganito, diba Clay? Ayan, maraming salamat po sa mga nag-send din ng kanilang kwento doon sa Facebook. But anyway, hindi talaga siya totally kwento. Basta ang sabi na lang niya, may ibabahagi po ako na isang karanasan pero alam ko po ay ito'y mas grabe pa sa usog, sabi niya. So ito na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Itong kwento ko pong ito ay may pagkakapareha sa usog pero mas malala pa ang epekto nito sa mabibiktima. Please hide my identity kasi baka isumpa ako ng mga tiga sa amin. Ako po ay tiga Northern Samar and ang kwento kong ito ay totoong nangyari sa akin and of course sa aking family. Pero hindi ko po sinisiraan ang lugar kung saan ako lumaki. Basta sinasabi ko lamang po ang totoo. Kasi po dito, makinig po kayo ha kasi parang may lecture ang datingan nito. Parang katulad nung Mateo Leon Teodoro, di ba? So ito siya. May 3 hindi kilalang black magic na sa amin ay meron po nito. Una, usog na normal at usog sa patay. Meron din po yung ikalawa, yung sibang or sibang ba? Paki-correct na lang po ako sa pagpo-pronounce pero kung wala magko-correct sa akin, piliin nyo na lang kung alin doon yung tamang pronunciation. Sibang, sibang or sibang. Ano ba? And then meron daw po yung arikos. Arikos. But anyway, babasahin ko na lamang po as is. So, ang usog na normal ay pwedeng gamutin sa pamamagitan ng pagtapik at pagpahid ng laway sa sintido, sa kasukasuan at sa tiyan. Pwede rin yung sabi ng sender mo na pakuluan yung huling sinuot nung nausog. So katulad ng sabi ko, meron din po yung tinatawag na usog patay. Ito naman, hindi tatalab ang mga naunang remedyo dahil kailangan kung sino'y nakausog sa'yo, siya din dapat yung gagamot. Kaya usog patay ang tawag dahil para kang patay. Dahil magsusuka ka talaga, super manghihina. Promise, totoo to. Agree ako dito. So ito naman daw pong susunod yung sibang o yung sibang ba ito? Ang sintomas naman nito ay mananakit yung muscles mo. Mula sa paa, tapos mamamaga at pinakahuli, sasakit na yung buto-buto hanggang sa malumpo ka. Ang lunas naman nito ay ang taong may karunungan. Dadasalan niya yung mga apektadong parte ng katawan mo, hihilutin at ang pinakahuli ay sasambitin niya sa malakas na katagang, balik ka na sa akin, tama ba? Balik ka sa akin, sibang, o sibang. Sabay tapik ng 3 times sa balikat. Ito naman pong arikos, ito ay orasyon na pwedeng ipatama sa pag-ihip ng hangin or pag-ihip sa baso.
madalas ito mangyari sa inuman. Ang epekto nito ay daig pa po yung naposes o tumira ka ng 500 grams ng shabu. Sabi niya ha, pero kidding aside Sir Red, totoo po ito. Ang tanging makakagamot sa iyo ay ang albularyo na may kaalaman sa kaliwa at mismong taong gumawa sa iyo nito. Pag hindi po nagamot sa takdang oras at araw, tuluyan na pong mababaliw o mamamatay yung biktima. Ang natatanggap po nito ay may aral ng kaliwa. Ano po yung, wait lang ha, kung nakikinig ka sa akin, nyo na lang ha, enlighten ako tungkol sa kaliwa. Ano yung may aral ng kaliwa? Parang the other side, parang tungkol sa evil, ganon. Paano ba? Basta pakipaliwanag, medyo nako-confuse kasi ako dun sa may aral ng kaliwa, parang ganon. So kaalaman sa kaliwa, ba kaliwa? Or kaliwa? Baka kaliwa? No. Siguro word ninyo ito dyan or dialect. Tama po ba? But anyway, yun na nga. So lahat daw po nang nabanggit natin ay naranasan nila at ng buong family niya noong nasa Samar pa sila nakatira. Pero uulitin ko po na hindi lahat ng tao ay may kaalaman ng katulad sa kwento ko. Ilan lamang po kami sa lahi namin ang may alam nito. Maganda naman po dito sa Samar at maraming tourist attraction, sabi niya, kaya wag daw silang matatakot pagdating sa... Pero Sir Red, patago na lang po ang aking identity kasi real FB account ko po ang ginamit ko, sabi niya dito. Yes, nakaano naman po siya. Maraming salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Meron na rin tayo na-discuss tungkol dito sa mga usog-usog nito, di ba? Noong nakaraan, may nag-send din nito tungkol sa ating dito sa SHS natin tungkol sa mga usog. Alam ko may topic tayo dyan tungkol sa malagkit na laway na usog. Parang ganun yun yung title nun eh. But anyway, itong usog na normal, alam na ninyo to. Itong usog patay, alam na rin natin ito na talagang kailangan hanapin mo nga daw yung di ba? Totoo, naranasan na rin ito ng sister ko noon na halos talagang manghina siya. Kahit anong Gatorade, kahit na anong klaseng, alam mo yon yung ipainom sa kanya na energy, drink, or kaya kung ano pa man, sinusuka lang niya eh. Diba? Talagang non-stop, guys, nakakaawa talaga. Grabe yung usog na to. Kaya which is talagang ayaw ko talaga. Kaya sabi ko sa inyo, pasensya na po kung talagang namulat kami doon sa ganitong klaseng paniniwala na kapag may makakasalubong kaming stranger, lalo na kung matanda na siya or parang nasa, alam mo, 40s, 50s, sabi mo ng ganon, na bigla kang tinapik ng walang ano-ano at hindi mo siya kilala. Yun nga sabi nila, tapikin mo din daw pabalik at magpera usog ka pero kulang, parang ganyan. Basta parang i-chant mo lang ng paulit-ulit hanggang sa mag-pass by na lang o kaya hindi mo na makita yung tao na iyon. Sabi nila kasi totoo daw po kasi baka mamaya ito nga yung usog patay, yung usog sa patay na sinasabi. Kaya parang nung binabasa ko pa lang to, ganito yung sinasabi sa amin eh. Kaya dapat daw mag-ingat, parang ganun. Sorry kung medyo judgmental ako sa mga ganun pero syempre ikaw ba, tatapikin ka na lang out of nowhere, no reason at all, di ba? Bakit? Di ba? Kaya nakakatakot lang. Naisipin baka mamaya ganito, wala naman ding mawawala kung susundin mo yung mag-chant ka ng ganyan. Pero itong sibang or sibang ba ito? Hindi ko lang po alam kasi yung tamang pronunciation o tamang intonasyon dito. Pero ito sabi niya yung parang sasakit daw hanggang sa malulumpo. Nakakatakot naman to. Diba? Mananakit lang yung muscle mo. Hindi kayo parang may pagkakulam na yung datingan. Alam mo yun? Tapos ito yung pinakahuli. Yun bang parang sabi niya dito yung orasyon na pwedeng ipatama sa ihip ng hangin or pag-ihip sa baso. Ito yung isa rin sa mga sinasabi ko na parang naranasan din ng ate ko. Lapitin talaga yung ate ko sa mga ganito, guys. Lalo na yung nagtatrabaho pa siya sa isang opisina noon na kung bakit lagi siyang high blood, lagi siyang... Alam mo yung parang kaka-check up lang nila kahapon pero biglang high blood ngayon, kailangang isugod sa ospital na kahit po sa ospital wala silang malaman, wala silang matibay talagang makita kung ano yung cause na talagang makikita mo nanlulupaypay na siya kaya hanggang sa parang nagpa-albularyo may nagsabi na ito nga yung palipad hangin. Ewan ko lang kung ito rin po yun yung arikos ba to o arikos kung ano pa man. Pero parang ito nga yung patama sa hangin, yung sabi nga nila yung parang palipad hangin.
na pag sinabi inusal, mangyayari parang ganun. 'Di ba? Tapos ito pa yung pag-ihip daw sa baso, madalas na mangyari sa inuman. Ito naman, pagdating po doon sa mga kamag-anakan namin sa Bicol nung mga time na nag-reunion kami doon ng mga pinsan, mga tiyuhin ko, na naikwento din nila sa akin to na sabi nila yung tungkol naman po sa nangyayari sa inuman, kaya wag ka daw masyado makikipag-inom lalo na kung mga baryo-baryo na o kaya yung mga bara-barangay. Kasi minsan daw o kaya mas mainam makikipag-inuman ka parang may sariling baso ka, hindi naman sa pag-iinarte, wag daw yung pasa-pasa. Kasi kung hindi mo rin kilala yung mga kainuman mo at saka parang alam mo yun na tipuhan ka o parang gusto ka nilang pagtripan, hindi ka susuntukin, hindi ka aabangan katulad dito sa Manila na 'di ba aabangan ka diyan sa kanto-kanto. Dito daw talaga pag natipuhan ka, nagustuhan kang ganituhin, yung healthy ka ngayon tas bukas para ka ng baka meron daw yung parang tip ng tip ng daliri na parang i-offer sa yung inumin pero hahawakan nila gamit yung hintuturo at saka yung hinlalaki, parang ganon, tas parang nakasawsaw yung hintuturo niya doon sa iinumin mo. Tapos hindi mo mapapansin dahil syempre nakikipagkwentuhan ka dahil lasing ka na, sabi natin gano'n. Hindi mo malalaman na nakasawsaw na pala at yung nakasawsaw na yun parang somewhat meron kung anumang klaseng, di ba may anumang klaseng dasal o ano pa mga parang powder na pwedeng. Totoo to guys, naniniwala ako dito. Kaya yun yung sinasabi nila kasi base rin sa kwento ng mga kamag-anakan natin sa Bicol. Yun nga yung parang meron din daw silang kainuman once na ngayon wala na po unfortunately. Na parang sinabi lang po nung kainuman nilang dayo sa isang baryo na parang sinabi is inom ka na kasi bukas wala ka na. Parang ganon ang sinabi daw. So kinabukasan nga talagang hindi naman siya na-possess, hindi naman parang bigla na lamang daw ng hina nang walang kaabog-abog. Tas yun na, hindi na pagamot kasi parang biglaan talaga within that day, yung kinabukasan na yun, nang hina, hindi na kumain, natulog, nawala, namatay. At yun yung tinuturo nila, yung parang yun nga, yung parang dayo na kainuman nila. Kaya talaga nakakatakot din na isipin na meron pa rin palang, kahit sa gaano ka modernong panahon, meron pa rin pala yung mga ganito, no? Kaya ingat lang din po tayo. Ayan, medyo napahaba na naman yung kwento ko dahil talaga nakarelate ako dito. Maraming salamat. Gusto ko rin po yung mga ganito na kahit hindi man po kwento, haluan nyo po ng mga kaalaman na alam mo yun tungkol dyan sa inyong lugar. Huwag nyo na pong haluan ng mga curse or kahit na baka mamaya pag in-spread out natin to or kwento ko dito sa SHS, kung sino makakapakinig, mamaya bigla-bigla na lamang maging dumi ng aso dyan, mamaya bigla-bigla maging nuno sa punso na lang. Alas 3 na madaling araw kasi may sumpa pala. Di ba mga bigla-bigla na lang ako makimbutiki, mamaya umakyat na ako sa kisame, di ba madumikit na ako sa bintana kasi meron palang sumpa yung binasa kong kwento. Huwag naman ganon. Mas mainam yung ganito na parang bibigyan nyo kami ng mga kaalaman na hindi namin alam, lalong-lalo na dyan sa Northern Samar. Sabi niya kasi kaalaman daw ito dyan sa kanila na at least nakarelate ako kasi totoo pala. Hindi ko akalain na, alam mo yun na meron din palang ganun na magkakarelatean tayo. Akala ko lang sa Bicol ko lang ito maririnig. Meron din pala dyan, di ba? But anyway, maraming salamat po guys dahil nakikisama na naman kayo at kahit paano may napulot din kayo na kahit paano dito sa kwentuhan natin. Kung may idadagdag ka man sa mga nabanggit natin, why not? I-comment mo na yan sa baba ng video ito. Maraming salamat sa lahat ng channel members. Mahal na mahal ko po kayo. Bawi kami sa mga exclusive members only. And make sure kapag nag-anunsyo din po kami ng early access, puntahan nyo agad sa aming yung link. Siyempre dito sa community tab ng YouTube at i-anunsyo naman po yan sa Facebook. Okay? Kayo lang po yung makakita, Team Zombie and Up, yung link na yon for early access, okay? Maraming salamat po sa lahat naman na ikinig, mga silencers, mga regular na may ingay ngayon sa premiere. Tuloy-tuloy lamang po hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.